Kasi hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ba't natin siya iiwan? Amen? I remember, nung hinuli na siya, part yan ng gospel natin. Nung hinuli siya, di ba, nagkagulo na sila, there was confusion, hinuli na si Jesus. Yung mga disciples niya, nagtakbuhan. Okay? Pero bago siya hinuli, merong isa nagsabi, Lord, kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwan. Narinig nyo yan sa Bible? Kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwan. Yan ang sabi niya sa Diyos. Sabi niya kay Jesus. Kagaya niya ng lalaki na sinabi niya sa liniligawan niya, alam mo, Ineng, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tapos nung umulan, umalis yung lalaki, dala yung payong. Sabi niya, baka magka-COVID ako. Iniwan yung babae. Okay? Ganon din kay Lord. Lord, hindi kita iiwan. Kahit iwanan ka ng lahat, hindi kita iiwan. That's why when Jesus was arrested, nung hinuli na siya, the confrontation, the conflict now begins. You know? Masarap magmahal pag walang away, walang conflict, walang problema. Pero pag nag-umpisa na ang problema, anong ginawa ng tao? What does man do every time may problema tayo? Iniiwan natin siya. Iniiwan natin siya. Meron pang isang apostle doon, meron pang isang disciple si Jesus. Sa sobrang bilis ng takbo niya, nung hinuli siya, natanggal yung damit niya. And he fled the night. Nung gabi na yon, meron isang taong hubad nagtatakbo. Iniwan niya yung saplot at yung damit niya, iniwan niya sa sobrang takot, iniwan si Lord. You know, the garments, rurambong nga to, it represents our baptismal garment. When we were all baptized, we made a promise to walk with Jesus, to follow Jesus. Yan ang suot-suot ng bata, the baptismal garment, the white garment na sinusuot natin sa bata. It represents our commitment to Jesus. But how many of us, pag nagkagipitan na, iniiwan na natin yung damit natin para sa inyo na yan. Ilang pare, iniwan na nila yung stola nila sa simbahan dahil ayaw nila na maglingkod sa Diyos. Maraming naglilingkod sa Diyos. Suot ito. Dahil pahirapan ang buhay, wala na. Tinapon na to. That's the first character of a man. Pagdating sa kagibitan, the best we do is iwan ang Diyos. Tanungin ko kayo itong araw na to. Iniwan ba sila ng Diyos? Did Christ leave them? Sinabi ba ni Jesus na, walang hiya, iniwanan ako, balik ako sa langit, I'll go back to heaven, iwan ko rin sila. Jesus never did that. He stayed on. Nagpaiwan siya. He remained to face the problems para harapin yan. Hindi siya tumakas. Hindi niya tayo iniwan. Nanatili siya. Nanatili siya sa daan na yan patungo sa krus. Okay? Nung kailangan niya magdasal, dinala niya si Pedro, si Juan at si Santiago, dinala niya. Sabi niya, magdasal muna tayo. Bakit tatlo yung pinili niya? Bakit itong tatlo? Siguro talagang malapit sa kanya itong tatlo. Sabi niya, samahan niyo ako. Diba, pag may problema tayo, pag down na down tayo, sinong gusto niyo kasama? Kaibigan mo, di ba? You want your friend to be there. Christ was there. In the Garden of Gethsemane, He was praying, pinapawisan siya ng dugo. Sinama niya yung tatlo, sabi niya, you pray with me. Anong ginawa ng tatlo? Ha? Okay. Tinulugan siya. Tinulugan nila.
Sabi ni Lord, 1 hour lang hinihingi ko sa inyo. Tutulog pa kayo? Ugali rin yan ng tao. Ugali rin natin yan. Ayaw natin magising. Palagi tayong tulog. Tulog sa katotohanan. Ayaw nating magising at tingnan yung katotohanan na sa harap mo. Bakit ayaw natin tingnan yung katotohanan? Bakit tayo nagtutulog-tulugan? Kasi ang katotohanan, maraming responsibilidad. The truth has so much responsibility. You cannot sleep. You have to be awake. You have to be alert. You have to be focused pagkasama mo yung katotohanan. Ganun din sa relasyon natin sa Diyos. Pag tayo'y sumusunod, sumasama sa Diyos, hindi tayo tulog sa spiritual life natin. Gising tayo. Nakafocus tayo sa Kanya. Kung tayo naninilbihan sa Diyos, if we are serving God, hindi tayo tulog na nagsiserve sa Kanya. Inaalam natin kung anong kailangan Niya. Inaalam natin kung anong pwede kong gawin sa Diyos. Hindi natin tinutulugan ng Diyos. Bakit? Bakit? Hindi niya tayo tinutulugan din. Pagdating sa oras na gipit tayo, pagdating sa oras na may problema tayo, hindi tayo tinutulugan ng Diyos. Andyan siya. Gising na gising. Focus na focus ang Diyos sa iyo. Pag may problema ka, huwag mong isipin na ang Diyos ay natutulog o ang Diyos ay hindi nakatingin sa iyo, hindi ka nakikita. Pag may problema tayo, at kahit wala tayong problema sa lahat ng oras, ang Diyos tutok na tutok sa iyo, sa buhay mo. We have to understand that. Mga kapatid, magising tayo. Tayo magtulog-tulugan. Nung sinabi ko niyan, marami sa simbahan, gumising ka agad, di ba? Okay? We have to wake up. Ano pang klaseng taong nakaharap ni Lord? May mga tao na iniwan siya. May mga taong tinulugan siya. Okay? May mga taong nilitis siya. The high priest judged him. Kasi tayong mga tao, mapaghusga tayo eh. Mahilig tayong litisin yung ibang tao, hindi naman natin linilitis yung sarili natin. We like to evaluate other people, but we don't even evaluate our own hearts. We don't evaluate our own mind. Si Caiaphas, the high priest, the religious leaders, they were supposed to follow Jesus. They were supposed to know Jesus. Anong ginawa nila? Linitis nila. Sa buhay po natin, mga kapatid, ang daming taong kailangan natin tulungan. Amen. Anong ginagawa natin? Imbis tulungan, nililitis natin. We judge people whom we are supposed to help. Don't you know that when you judge people, you're judging Christ Himself? Amen? Whatever you do to the least of my brothers, you do to me. Yan ang sabi ni Lord. Kung anong ginagawa mo sa mga kapatid ko at sa kapatid mo, yan ang ginagawa mo sa akin. That's why the scriptures clearly say, do not judge. Do not accuse someone falsely. Huwag mong idiin yung kapatid mo. Or to help them. You have to encourage them. Yan ang dapat gawin natin. Ano pa? Ano pang mga klaseng taong nakasama ni Jesus? During this Holy Week, that Passion, week, we focus on the people surrounding Him. Si Poncio Pilato. Marami to. Sabi nila, yan ang mga politiko mga Poncio Pilato. Anong ginawa ni Poncio Pilato? Okay? Etong katotohanan si Jesus.
imbis na sundin ang katotohanan, mahalin ang katotohanan, yakapin ang katotohanan, nilitis nila yung katotohanan. Hindi lang ninitis, they did not just judge the truth, they even crucified the truth. Eto ngayon si Poncio Pilato nasa gitna. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Poncio Pilato? Nasa gitna siya eh. Katotohanan at kalaban ng katotohanan sa gitna siya. Alam mong ginawa niya? Hugas kamay. He did not take the side of truth. Instead, he chose to be neutral. Minsan ganyan tayo sa buhay natin. Ayaw natin panigan ang katotohanan kasi baka maipit din tayo. Kayong ginagawa natin, hugas kamay, ikaw ay. Yan na lang ginagawa natin, hugas kamay na lang. You know? Not siding with the truth and staying neutral. Remember this, sabi ni Jesus, if you are not for me, you are against me. My dear brothers and sisters, we cannot stay neutral. Sasabihin ko na sa inyo. Father June, anong stand natin sa abortion? Well, depende. Anong stand natin sa abortion? Are we neutral? Pag neutral ka, maraming magsisimba sa inyo. If sabihin natin na pwede rin hindi, maraming magsisimba. Pero pag sinabi mong hindi pwede yan, and you side with the truth, maraming aalis. Napakalupit ng simbahan nyo. Okay? But this is not the time to play politics. This is not the time to remain neutral. When it comes to Jesus, you don't stay neutral. It's either you are for Him or you are against Him. Wala pong gitna yan. Huwag tayo maging katulad ni Poncio Pilato na palaging nasa gitna kasi ang sariling iniisip. Panigan natin ang katotohanan. O sa mga students, sa mga estudyante, mga youth, pag merong inaaway, pinapanigan ba ninyo yung inaaway? O nagpapagitna lang kayo? Do not stay neutral to avoid conflict. You have to take the side of truth. You have to take the side of justice, and sometimes you will suffer. May consequence yan. Amen? Kaya iniwan ng tao, iniwan ni Poncio Pilato si Jesus. He had the chance to follow the truth. He chose to stay neutral. Finally, tingnan natin yung mga sundalo. Ito na yung final, tapusin na natin to. Anong ginawa ng mga sundalo kay Jesus? Anong trabaho ng sundalo? To protect, to defend. Di ba? What did the soldiers do to Jesus? Nung nakita nila yung anak ng Diyos, yan, nagdurusa. Anong ginawa ng mga sundalo? They mocked Him. People run away from Christ. People turn their backs from Christ. Pero ito talaga yung pinaka masamang gawin mo to mock Jesus. How do we do that? When we mock other Christians who are being persecuted. Don't mock Christ every time you mock Jesus. Every time you mock Jesus, you're turning away your heart from Him. Iniiwan mo siya sa puso mo. Don't do that. Kaya mga kapatid, itong Holy Week, ito yung reflection natin. Jesus left heaven, came down to be with us, and stayed with us, and remained with us. And when the call to suffer
and died on the cross, came to His life, He did not leave us. Sinamahan pa rin niya tayo hanggang doon sa dulo ng buhay niya. He remained with us. And so I encourage each and every one of us today, remain in Christ.